Colonial TV. Nasa harap na ni Anne si Art pagkatapos itong iwan ng pinsang si Gary at ang sekretarya nito sa kusina. Peste, hindi niya makita ang mga sumunod na eksena dahil nakaharang ang lalaki at sinesenyosan siyang umalis na rin doon gaya ng iba pang pinsan nito na nakikiisyoso lang sa mga kaganapan kanina. It turned out that Gary and Madel were playing with fire literally and had created a bit of trouble in the kitchen. Pero okay na ngayon at mukhang magkakaayusan na rin ng mga mag-amo. Tahimik sila ni Art habang magkasabay na naglalakad palayo sa kusina. "You're not allowed to like me." There went that sharp sting in her heart again. Sinulyapan niya ang lalaki sa kanyang tabi. Napansin yata siya nito kaya napatingin dito ito. Gusto niya itong iwasan para sana makalimutan ang sakit na dulot ng mga pagtataboy nito sa kanya. Kaya gaganti siya. Ibabangon niya ang dangal nila na nilapastangan nito. She gave him her sweetest smile. "Hindi pa kita napapasalamatan sa mga ginawa mo para sa akin kagabi. Salamat sa masahe at sa tubig, pati na rin sa cold compress. Dahil doon, hindi nagkaroon ng polka dot sa mga legs ko." She liked her skirt up more than what was necessary. "See?" "You're welcome," sagot nito nang hindi siya tinitingnan. "Mabuti na lang at nailigtas mo ang mga legs ko. Sabi pa naman nila, I have killer legs. Kaya mamamatay ka sa alindog ko." "You're welcome." "Art, type mo ba sa babayang may killer legs?" "I have killer legs. Pasado na ba ako sa requirement?" "Alam ko kung anong ginagawa mo, Anne. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan." "Ang alin? Ito ba?" Lalo pa niyang itinaas ang kanyang palda. Pinigilan nito ang kanyang braso. Seryoso na ang boses at ekspresyon nito nang magsalita. "May mga lalaki rito. Hindi ko sinasabi na magtaksil ka ang mga kasintahan at asawa na sa kanilang kasintahan kapag nakita nila na nagpapakita ka ng motibo. Ayoko lang na isang tulad mo pang outsider ang magkakagulo sa okasyon ng pamilyang to. Kaya kung maaari sana." Oo na. Tinapik niya ang kamay nito. "Huwag ka mag-alala. Ikaw lang ang balak kong akitin sa pamamagitan ng killer legs ko." "Anne?" "Yeah? I don't like women with killer legs." She shrugged. "Ayos lang. I like you naman eh." "I don't like you." "I don't care. I know what you're up to." "Good. Then let's begin with our little battle, shall we? Tingnan natin kung sino makakatigal. Ang kasungitan mo?" Malakas niyang tinapik ng naka-expose niyang hita. "Oh, ang killer legs ko." Isang beses pa niyang ipinalaspas dito ang napakatamis niyang ngiti. Ganito gumante mga naiinsulto ng mga tao. Sandali siyang natigilan nang mapansing nakatitig lang sa kanya si Art. At sa pagigilas niya, tila may kung anong nabago sa mukha nito. He looked tamed all of a sudden and become one heck of an irresistible man. "Ah, challenge ha?" he said in a suave voice. "Sigurado kang akong hinahamon mo?" Oo. Tumikhim siya. "Oo." Unti-unti nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Napatikim siya para magising siya sa sarili na tila nagmamagneto na rin dito. Right there and then, may na-realize siya. Walang panama ang killer legs niya sa killer charm nito. "Anne, don't even think of stuffing on the ground." Inilipat niya ang kamay sa magkabilang pisngi nito. "Paano ba yan, Art? Nakatapak na ako sa ground na hindi ko dapat tapakan." Lumayo siya rito. "Ole!" Bago pa makapag-react ito, ay mabilis na tinalikuran niya ito. Dire-diretso lumabas siya ng bahay at patuloy lang na naglakad hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng ancestral house kung saan walang tao. Napasandal siya sa lumang pader at itinapat ang kamay sa dibdib, na parang sasabog na sa sobrang lakas ng kabog niyan. "Calm down, Anne. Calm down."
Humarap siya sa pader ng ancestral house. Breathe in, breathe out. Ilang minuto rin ang inabot niya bago tuloy ang napakalma ang sarili. Impakto talaga ang art na yun. Pagkatapos itong ilang paso ang papasibol pa lang ng mga pagsinta niya rito, pati na nananahimik niyang ego, hayon at walang patugma na naman itong pinaikot sa mga palad nito ang pobre niyang puso. How could he possess such deadly charm? And why couldn't she resist him? Pinagdiskitahan niyang bunutin ang halamang tumutubo sa pagitan ng mga lumang brick walls. Hindi pwedeng siyang mahuli sa bitag na iniligay niya para kay Art. Hindi pwedeng siya ang unang bumigay ng hindi man lang niya napapaghigante ang nasaktan niyang puso. Puso? Napakunot noo siya, saka ngumiti. Puso ha? Mukhang wala ng urungan ang nararamdaman niya, kaya sige lang, sugod na lang ng sugod hanggang sa makarating siya sa finish line. And then, saka niya kukumustahin ang pangyayari sa buhay niya. Adventurous si Mil, kaya natagpuan nito ang taong matagal na nitong hinahanap sa kabila ng mga kapalpakang nausuungan nito. Baka pwedeng subukan din niya magpaka-adventurous. Baka sakaling may magandang development na mangyari sa buhay niya. Sawa na siya sa boring na buhay. Pustahan tayo. In 5 minutes, magtatapat na talaga yung manok natin. Narinig niyang sabi ng isa sa mga pinsan ni Dan. In 10, they'll kiss, sabi ng isa pa. Wait. Oh, taya na. Pinuntahan niya ang pinanggagalingan ng mga boses. Nakita niyang magkakaipon na magpipinsan sa isa sa mga mesa na nasa beachfront. May pinapanood na kung ano ang mga ito. Hey Anne, tawag ni Franz, ang fiancé ni Benedict. Join ka sa amin. Napabungis sa mga ito. Ang mga lalaki naman ay iiling-iling na nanonood sa mga ito di kalayuan. Ano ba yan? Iniharap sa kanya ng mga ito ang laptop ni Mary. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Gary at Madel na iniwan nila sa kusina. May mangyayari ba? Meron, nakangising sagot ni Rose. Wanna join our bet? Mura lang. Wala akong dalang pera ngayon eh. Okay lang, pwede namang utang. Hinila siya ng mga ito, saka pinanood ang mga sumunod na eksena. Hindi sila magkandatuto sa pagkokomento at pagtawa sa mga posibleng mangyari sa pagitan ng dalawang taong walang kamalay-malay na pinapanood nila nang bigla silang matahimik. Gary was going to kiss Madel. Nagtigilan sila nang biglang may magbaba ng screen. Nang lingunin nila kung sino iyon, ay nakita nila si Art. Inulan nito ng reklamo. Kahit ang pagiging tsismoso ni Dan, may limitasyon. Tigilan niyo ang mga nananahimik, seryosong sabi nito. Hindi naman sila patay pamimiloso pa niya habang walang tigil sa pagwawala ng puso niya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng mapipiling lalaki na mamahalin, ang pinili pa ng pasaway na puso niya ay ang isang lalaking nuknukan ng sungit. Pero wala na siya magagawa kundi ang tiisin ang kaabnormalan niya bilang isang babaeng umiibig. Nax, inangat uli niya mula sa pagkakaababa ang screen. Napatili uli sila sa napanood na eksena. Gary was finally kissing his secret love of 2 years. Parang gusto niyang mainggit. Nainggit ako, wika ni Gina. Saka pinuntahan ng fiancé nito si Frank. Oh, tapos na kayong manilip? Tanong ni Frank nang salubungin si Gina. Oo, pakis nga. Tinablan din yata ng love spell ang iba pang may mga kasintahan doon, kaya nagsipulasan na rin ang mga ito patungo sa kanya-kanyang mga amore. Only those who were still single were left, sulking. Turn that laptop off, Amy, utos ni Art sa pinsan nito. Yes, sir. Amy turned to her. Ikaw, hindi ka ba maiinggit? Sinundan niya ng tingin ng papalayong si Art. Wala akong prinsipe eh. Si Kuya Dan. He's just a friend. Si Kuya Art. He's just a frog. Napalingon sa kanila si Art ng malakas na nagtawanan ng mga pinsan nito. Kinawayan niya ito, saka nag-flying kiss dito. Tinalikuran lang siya nito. Gawain talaga ng mga kuya niyo ang tumalikod sa kausap, ano? Oo, pero sa magaganda lang, sagot ni Charmaine. Lalo na kapag type nila ang magandang iyon, dugtong ni Yumi. Halatang inuutulang siya ng mga ito. Mapagsabihan nga. Umupo nga siya sa tabi ng mga ito. Sige, tutuin niyo pa ako.
Abala sa pagtutunga nga si Anne sa maliwanag at bilog na buwan sa veranda ng kanyang silid nang makaamoy ng usok ng sigarilyo. Hindi na niya sanang sesarmonan kung sino mang naninigarilyong iyon tungkol sa global warming nang makitang si Art pala yun. Nasa ibaba ito ng mismong kinatatayuan niya. Mukhang malayo ang mga naglalakbay ng isip nito. Wala siyang balak na istorbohin ito sa pagkaka-emote kung hindi lang ito na patingala sa kanya. Bakit gising ka pa? Nakakunot noong tanong nito. Ganito talaga mga Diyosa, gising sa gabi. Ikaw, bakit gising ka pa? Senti? Parang nananadya na tumingala ito pataas ang ginawa nitong pagbuga ng usok patungo sa kanya. Pero dadma sa tanong niya ang drama. Gabing-gabi na, naghahapon pa ng giyaira ang mga mokong. Well, bring it on. So, senti ka nga. You know, ayon sa Bible, ayaw na ayaw ni Lord sa mga taong nakikipag-usap sa mga patay na. Pag-iimbento niya. Hindi ito sumagot pero nanatili sa kinapwestuhan. Nagpatuloy siya. May katwiran si Lord, diba? Bakit kailangan pang makipag-usap sa mga patay kung mayroon namang buhay na pwedeng kausapin? What's so good about talking to the dead? It doesn't talk back. Nagulat siya na sumagot ito pero nakabawi rin siya. At least, hindi ka magbumukhang nasisiraan ng ulo kapag buhay ang kausap mo. Mukhang naidaldal na sa'yo ni Dan ang tungkol sa history ng buhay ko. Pinitik nito ang sigarilyo sa kumpol ng mga halaman kahit pa iyon ay upos. Does it ever occur to you, I just want to preserve the memories of the dead? That's why I'm talking to them. Tanong nito nang balingan siya. No. Wala ka talagang galang. Kapag nawalan ka ng taong minamahal, saka tayo mag-usap. Tumayo na ito at nagsimulang maglakad palayo. Bigla siyang nakonsensya kaya mabilis na nagsorry siya pero hindi na ito sumagot. Lalo siyang na-guilty kaya nagmamadali siyang bumaba para habulin ito. Baka kasi sa sobrang sama ng loob nito dahil sa pagiging taklasan niya ay maisipan nitong magbigti sa puno. Nadaanan niya si Dan sa nagigitara sa front porch. Tumingin ito sa kanya. Saan ka pupunta? Gabi na ah. Hahabulin ko lang si Art. Bakit? Feeling ko kasi na-offend ko siya. May nasabi akong hindi ko dapat sabihin. Ngumiti ito. Mabuti naman at nahahalata mo rin. Lalo siyang nag-guilty sa sinabi nito. Kung ganoon, talagang sumobra na siya sa mga sinasabi niya kay Art. Sorry. Tumayo ito, bitbit ang gitara. Dun ka sa kabilang direksyon maghanap. Dito ako sa kabila. Huwag kang lalayo sa may ilaw para hindi ka maligaw. I suggest unahin mo nang puntahan ng vegetable garden. Okay. Nagmamadali siyang nagtungo sa direksyon na itinuro ni Dan habang patuloy siya ng langat-ngat ng guilt. Preoccupied siya masyado sa pag-aalala sa binata kaya nagulat siyang nang mabunggo siya mismo sa taong rason ng guilt niya pagliko niya patungo vegetable garden. Art? Bulalas niya. Okay ka lang? What are you doing here? Gabing-gabi na, gala ka pa ng gala. I was worried. Akala ko kasi nagpatiwakal ka na. Bakit ko naman gagawin yun? Sa malamlam na liwanag na nagmumula sa ilaw sa paligid, nakita niya ang unti-unting nawawala ang kunot sa noon nito. Bumalik ka na sa loob. Kapag naligaw ka na naman sa kung saan at napahamak, mag-aalala na naman ang mga tao sa'yo rito. Mamaya na, magsasorry pa ako sa'yo. Nakapag-sorry ka na, hindi ba? Sa lakas ng sigaw mo, hindi lang eardrums ko ang nabulabog mo. Masungit na sabi nito. Paano ba siya na-inlove sa masungit na kalugong to? Malay ko bang narinig mo? Ilagi mo naman akong tinatalikuran kapag kinakausap kita. Kaya akala ko hindi mo naririnig ang mga sinasabi ko. Anyway, sorry uli. Inaamin ko sumobra na ako sa pakikialam sa pribado mong buhay. Hindi ko rin dapat itinapon ng picture ng ex mo. Akala ko ba tinangin ng hangin? Nakataas ang isang kilay na sabi nito. Sorry, nagsinungaling ako. Sorry din na hindi ko inaginalang ang alaala ng nakaraan mo. Hinablot niya ang dahon ng nananahimik na halaman sa kanilang tabi at inialay dito yon. Patawad. He threw away the leaf. Madagta ang halamang yon. Huwag kang basta-basta kukuha ng dahon yon. So, pinapatawad mo na ako? Matulog ka na. Hay, bakit ba ang labo talagang sumagot ng mga tao rito?
Iwinisik niya ang kamay na kinapitan ng dagta. Hahanapin ko lang si Doc Dan. Nagpresinta kasi siyang hanapin ka rin. Sasabihin ko lang na okay ka na. Don't. Napakunot noo siyang humarang dito sa daraanan niya. Hindi ka mamahalin ni Dan. His heart belongs to someone else. Alam ko na yan. Matagal na. Sagot niya rito kahit hindi niya naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Then stop following him around. Pero kailangan ko siyang makita. Ann. Bakit? Selos ka? Hindi ito sumagot, bagkus natili lang itong nakatitig sa kanya. At dahil luka-luka siya, she took his silence as a yes. Napadako ang tingin niya sa mga labi nito. Tila nanunukso na nag-flash sa isip niya ang kissing scene ni Gary at Madel na napanood niya kanina. Ano kaya ang pakiramdam kung si Art naman ang hahalik sa kanya? Namalaya na lang niya ang kusa ng kumikilos ang kanyang mga paa palapit dito. Inilepat niya ang mga kamay sa dibdib nito para makuha siya ng balanse nang tumiyad siya upang abutin ang mga labi nito. Gusto niyang pagbigyan ang kuryosidad niya na hindi niya mapigilan. Kung aalis ito at papagalitan siya, okay lang, pero hindi ito umalis. Pinagbasdan lang siya nito at tila gusto rin itong malaman kung ano talagang binabalak niya. Tumiyad uli siya. Hindi pa rin ito lumayo. Then she grabbed his nape and pulled him towards her. Her lips met his. Ah, great, just as I expected. His lips tasted sweet, felt soft, warm. She indulged herself a little more. Nakakaadik ang mga labi nito. Pero nang ilang sandali nang lumipas at hindi pa rin ito kumikilos, ay naramdaman na siya ng pagkahiya. Napilitan siyang lumayo na rito. She must have been a lousy kisser for him to not respond even for a second. O talagang wala siyang dating dito at ilusyon lang niya ang napapansin niyang kakaibang tingin nito sa kanya. Tila umaray ang puso niya kaya lumayo na siya rito. Only to find out, he had his other arm lightly placed on her lips. O baka ilusyon na naman iyon. Her heart drummed against her chest as she looked up to him. Magsasalita pa sana siya nang unahan siya nito. Pumasok ka na sa loob. Ako na maghahanap kay Dan. Lalo pa yatang umaray ang puso niya dahil tila baliwala lang dito ang ginawa niya. Okay, pabulong na sagot niya. Saka tinalikuran na ito. Nagkasabay pa sila ni Dan pagpasok sa front door. Hindi niya ito niningnan dahil baka may makita ito sa mukha niya na hindi nito dapat makita. Something wrong? You look flushed. Tanong nito, mukhang hindi rin siya nakalita sa mga malagtagkas ng paningin nito. Wala, mauna na ako. Sumabit ang isang paa niya sa kung ano at muntik na siyang sumubsob sa sahig ng beachfront. Tinulungan siya nitong makatayo. Masyado kaya tang nervyosa ngayon, Ann. May kinalaman ba si Art dito? Hindi siya sumagot. Nakangiting ginulo nito ang buhok niya. Just hang to your feelings, Ann. Medyo mahihirapan kang agawin ng pinsan ko sa kahapon niya. Sa tingin ko nga, napabuntong hininga na lang siya saka dumiretso sa silid niya para doon ituloy ang pag-e-emote. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.